Hello guys! Welcome. So tingnan natin kung kanino itong mapipick up nating energy. So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So tingnan natin ngayon kanino itong mapipick up nating energy. Give me the message, kaninong energy to? Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person mo. Okay? Nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, meron ditong family matters. Dun sa iba, hindi halos lahat. Ito na yung napifeel ko. Pwedeng meron kang person dito na sinusukuan na, ganyan. Ito lang nakikita ko dito. So, meron akong nakikitang Virgo, Taurus, Capricorn, merong Scorpio, Cancer and Pisces, merong Aries, merong Gemini, Aquarius, and Libra. Ayun. And Sagittarius and Leo. So, nakikitaan ko dito, yung man tipo na meron ditong family matters, meron ditong gustong mabuo yung family, meron ditong gustong makipag-ayos. Kaya lang, meron siyang kadiling ditong tao na kaibahan sa kanyang pananaw sa buhay. Meron silang hindi na pagkakasunduan, So, nafe-feel ko dito, family matters. Yung bang tipo na meron siyang kapartner dito sa buhay na kung saan iba yung kanyang iba yung pananaw. Pwedeng meron tong addiction or pwede ring irresponsible or pwede ring hindi niya ginagampanan yung tungkulin niya bilang isang padre de pamilya or maging ina o ina ng tahanan, ganun, okay? So, nafe-feel ko dito, merong ganun dito, merong kang kadiling dito na hindi nagiging tapat sa'yo or pwede rin hindi sumusuporta. Merong mga pag-uugali na hindi mo maintindihan kung bakit siya ganun, okay? So, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, masyado kang mapagmahal na tao. Kaya lang dito sa pagiging mong mapagmahal, madalas kang abusuhin, ganun. So, nafe-feel ko dito, mabait ka, hindi ka nagkukulang sa bilang kapartner, ibinibigay mo lahat ng pangangailangan kahit ganito yung sitwasyon nyo, may pagtitiis. So, nakikitaan ko dito, pagdating naman sa inyong kaperahan, okay, may balance na nangyayari or pwede rin sabihin, ikaw yung bumabalansin ng lahat. Pwede ikaw yung nagmamanage or ikaw yung nag-iisip, okay, kung paano ang kagastusan. Kumbaga, ikaw yung nagdidesisyon. Ayan. Kumbaga, ikaw yung responsible para sa lahat. Ganyan. Meron akong nakikitang tao dito na ayaw niya na ng ganitong sitwasyon. So, nafe-feel ko dito, andun yung pag-uusig or pwede rin sabihin na meron kang mga nakikitang mali sa person mo. Kaya lang, yung iba sa inyo, kahit meron kang mga nakikitang pag-uugaling mali, iniiwasan na lang. Or pwede rin sabihin, yung matipong wala ka na lang pakialam, ayaw mo na siyang intindihin pa. Or pwede rin andito ka sa stage na tinuturuan mo yung sarili mo na ayaw mo nang intindihin tong tao na to. Lalo-lalo na naramdam mo na nagiging toxic na siya sa buhay mo. Okay? Yung basta yung pwedeng meron kayong konting tampuhan, away ng tao na to. Pwedeng nagsasama pa rin kayo nito, kaya lang hindi na ganun kalalim yung connection, hindi na katulad nung dati, okay, na masaya, may spark sa bawat isa. Hindi na ganun, okay, kasi meron kang kadiling dito na nag-iiba yung ugali. Pero dito, nakikitaan ko dito, nagsasama na lang dahil sa obligasyon, ganyan, dun sa iba. Pero hindi na, wala nang intimacy, okay, ganon. Ito na nafe-feel ko. Sama, parang ka-boardmate, ganyan, ganon na lang setup nila. Yung iba, hindi halos lahat. So, merong nahihirapan din sa sitwasyon, merong nasasaktan, hindi makatulog. Para bang feeling siya, feeling niya, ang bigat-bigat ng dinadala niya. Nasa kanya kasi lahat ng mga isipin.
Kaya lang dito, ano, tinuturuan tong tao na 'to, ito na yung time para magkaroon ng kaliwanagan. Kasi ramdam ng tao na 'to na sobrang bigat na, bakit siya ang nagsa-sacrifice dito, gano'n. Yung mga tipong energy ng tao na 'to, bakit ako lahat? Bakit ako lahat na nagsa-sacrifice dito? Ganyan. Na kung saan tinuturuan siya dito na kailangan mong bigyan naman pagtuunan yung sarili, okay? Kailangan mong hanapin yung kaliwanagan mo. Alam mo, yung bang binibigyan siya ng pagkakataon dito na magkaroon ng light, okay? Magkaroon ng sarili, na control niya ang sarili niya, na hindi kailangan kontrolin ng taong ito. Yung bang palayain niya yung sarili niya sa mga alalahanin, ganyan. Kumbaga binibigyan siya ng lakas ng loob dito na kaya niyang lampasan 'to kahit mahirap yung mga pagsubok na kinakaharap dito. So nafi-feel ko dito merong nagtitiis. Nagtitiis siya. Hindi na siya masyadong sweet, okay? May pagtitiis na nararamdaman. Puwedeng meron siyang person dito na masyado ng cold or puwede rin sabihin masyado ng madamot para sa kanya. Andun yung pagtitiis niya, no? Na kung saan nagre-reflect sa kanya dito. Kaya dito nahihirapan siya sa Ten of Swords na hindi niya alam kung bakit ganito yung kinahinatnan niya rito, okay? Yung iba sa inyo, nahihirapan ka pakisamahan tong person mo, nahihirapan ka makipagdealing sa kanya rito, okay? Hindi mo maunawaan kung bakit ganito siya rito. Pwedeng meron kang person na merong bisyo, palainom, palasugal, or merong mga kahiligan, mga ganun, no? Na kung saan, andun yung pagtitiis mo, andun yung sacrifice mo para lang mabuo tong pamilyang ito. Ganon. So dito ano nakikitaan ko dito, may time na lalo na't 'pag nag-iisa ka 'no, ayaw mo pang bitawan 'to, eh. Kung tutuusin gusto mo pang manatili sa ganitong sitwasyon. Naniniwala ka pa rin na balang araw magbabago 'tong person mo, okay? Kaya lang may time dito na nag-uudyok sa'yo na tama na, tigil na, okay? Kasi hindi ka na masaya, gano'n, okay? So nafi-feel ko dito, yung iba sa inyo, ayaw mo pa rin palayain yung sarili mo dito dahil sa pagmamahal mo or puwede ring sabihin dahil ayaw mong masira yung pamilya niyo, okay? Kaya lang andito lang yung sacrifice mo or pagtitiis mo dito sa tao na 'to dahil nahihirapan ka na talaga rito, okay? Kaya lang dahil mahal mo yung pamilya mo at gusto mo buo yung family, meron ka lang ginagawang pagtitiis dito dahil sa taong ito. Puwedeng meron kang tao dito or kadiling dito na nambubulbog, nananakit, pero dahil gusto mong mabuo yung pamilya, nagtitiis ka dito, okay? Para bang nakagapos ka sa hinanakit or sa mga masasakit na pinagdadaanan mo na kung saan hirap kang makawala dito, okay? Kahit binibigyan ka ng kaliwanagan dito, no, ayaw mong bitawan to. Ganon, okay? Ayun, hindi halos lahat sa part na to. Ito lang nakikita ko, so ayaw bumitaw. Kahit nahihirapan, nagtitiis siya dito para lang sa pamilya, para maging buo yung pamilya, ganon. So, yun nga lang, nagtitiis siya dito, kaya lang meron siyang kapareha dito na sobrang toxic, okay? So, tingnan natin dito no, kung ano pa yung sasabihin sa card. Tingnan natin yung situation. Bakit ganito ka-cold tong taong mo? Okay? Bakit bigla tong nagbago mga ganun? So, tingnan natin ano yung mga dahilan. So, tingnan natin kung sasagutin dito sa baraha. Ayan, give me the message. Ano pa yung mga sign, clue, bakit sobrang cold to, bakit nagbago siya, bakit hindi na siya katulad ng dati nung una mong nakilala, okay? Excuse po. So, meron kang nakikitang 1111, 222, 333. Yung iba sa inyo, kapag nakikita mo tong numero na to, no, meron tong pahiwatig sa'yo na merong bagong simula or pwede rin sabihin na ito na yung time para mag-manifest ka, humiling ka, or pwede rin sabihin ginagabayan ka sa tamang landas, okay? So, merong reconciliation. Pwede yung iba sa inyo, no? Pwede yung iba sa inyo, alam mo yung tipo na hiwalay or pwede rin sabihin, yung iba sa inyo nagsasama pa, nagtitis pa. Kasi nakikitaan ko dito, meron ditong reconciliation dun sa iba. Pwedeng may pagkikitang muli, okay? Talagang family matters, ano?
Meron ditong gustong ayusin ang family. Ayan. Pwedeng ikaw gusto mong ayusin o pwede rin itong taong ito. Kaya lang nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, may pagtitiis ka. Forbidden love. Meron ditong bawal na pag-ibig. Dun sa iba. Nafe-feel ko dito, no, yung energy na meron kang kadiling dito na nagsasama kayo, pero meron din siyang iba, yung ganon, meron siyang iba. Kaya nawawalan to ng intimacy sa'yo, okay? So, pwedeng merong involved na ibang tao. Kaya lang meron ditong nagtitiis dahil para sa pamilya. Ganyan, ito lang yung nasisense ko. O, di ba may natrap? Talagang natrap. Andun yung pagtitiis niya para sa pamilya dahil pwedeng may anak mula sa taong ito. Kaya lang, meron lang ditong maling pag-iibigan, okay? So, meron talaga ditong peke. I mean, sa peke, no, kunyari masaya sila dito, family, pero meron silang mga hindi na pagkakasunduan, merong pagtitiis. Pwede ikaw, for example, halimbawa, nagsasama pa kayo ng taong ito, no? Yung iba sa inyo, ito lang yung nasa-sense ko. Meron dito nagsasama pa, pero dahil kita ng tao na nagsasama pa, kala ng iba na masaya silang pamilya, pero may hidwaan na nangyayari. Okay? Behind sa nakikita ng tao sa paligid nila. Okay? Yung mga tipo na alam ng iba na perfect yung family nila, ayos sila, pero pag sila na magkasama, wala nang ganun, okay? So nakikitaan ko dito merong siyang meron tong kadiling na iba na kung saan merong involved na ibang tao, okay? So nafe-feel ko dito pwedeng merong mistress or pwede rin sabihin na merong nag-cheat, okay? Kaya lang alam nung kapartner niya na na nanloloko sa kanya yung yung tipo na alam niya na niloloko siya pero nagtitiis siya dahil gusto lang niyang mabuo yung pamilya. Ganon. So ito lang nafe-feel ko kaya meron ditong pretending, okay? Kahit meron tong living beyond means. Kumbaga, kahit meron silang mga hindi na pagkakasunduan, nananatili pa rin para lang ipakita sa ibang tao na okay sila. Ganon. So, ginigising to. Kumbaga, meron ditong ginigising na kung saan ito na yung time para mang harapin yung katotohanan. Okay? Kaya na meron akong nakikita dun sa iba, reconciliation Pero yung iba sa inyo talagang merong nangyaring separation. Yung iba naman sa inyo, nagsasama pa pero nagtitiis. Ganyan. Hindi na masyadong malalim yung ugnayan ng bawat isa. So, merong talagang humahabol. So, merong involved na bata. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng merong kang anak mula sa tao na to. At ito yung involved, kaya nananatili, nagtitiis, kahit nasasaktan na siya. So, toxic, unhealthy relationship. Ayan, so may unhealthy dito. So, dito, sinasabihan ka dito, ibalik mo yung divine feminine mo, okay? Yung bang tipong independent, hindi mo kailangan na manindigan sa taong ito, lalo-lalo na kung niloloko ka nito. Alam mo yun? Hindi mo kailangan na buuin yung pamilya kung ikaw naman dito nagsasakripisyo. Ganyan Kumbaga, ito na yung time para makita mo yung halaga mo, para gumawa ka ng kaligayahang hinahanap mo. Kasi nakikita ko dito merong nagtitiis para lang sa pamilya, pero ang totoo, para siyang tinutupok dito sa kalungkutan at sa depression, pwedeng stress na rin, okay? Andun yun. Kaya dito, sinasabihan ka dito, ibalik mo yung divine feminine mo na kaya mo kahit wala tong tao na to. Okay? Kaya mong pakawalan tong emotion na nararamdaman mo. Or pwede rin sabihin na kaya mong harapin tong tao na to at magpakatotoo. Okay? Ganun. So dito, meron ditong dream, song, or merong mga kanta. So, ito na yung time for journal writing, okay? Keep noting.
So, dito, ito na yung time pag wala kang mapagsabihan. So, mainam din yung magsulat-sulat ka ng iyong nararamdaman. Kasi kapag halimbawa, wala kang mapagsabihan ng iyong mga sikreto at nahihiya ka sa sitwasyon mo, so, dun mo ibuhos sa papel para yung emotion mo dun mapunta sa papel, okay? At pakawalan mo lahat ng mga nararamdaman mo. Ganon, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.